Sabi dito, ayan o. In contrast, VP Lenny's detail was reduced to just 83 by 2020. Ayun o. Duterte started with 433 security personnel, over 4 times that of VP Lenny who only had 108. Marami na pala in 2016. Tapos 433 less 75 is still over 350 soldiers. In contrast, VP Lenny's detail was reduced to just 83 by 2020. We never made an issue of it. No open letter, no tantrums, no drama. Kasi ito si VP Sara, mga ka-clear, tingnan yung data. Sabi ko sa inyo, ginawa niyang issue to before, nung bago siya umalis, wala daw problema sa issue kung walang problema or hindi issue kung binawasan ng security niya. Pero nung bago siya bumalik from Taylor Swift concert, para hindi matanong kung saan siya nagpunta, kung saan siya nagliwaliw, nung bumabagyo ng Karina, pinalutang niya to at nagalit siya kay General Marbil dahil binawasan ng kanyang security. Iyon yon. Kaya dito, sabi nila, kami nabawasan, pero no open letter, no tantrum, no drama siya. Yun ang pinalawig niya para pagdating niya ang usapan. Ganun sila kagaling, mga kakli, gumawa ng issue. So, di nyo ba nakikita yung pattern? Pag may issue about impeachment, iba pinapattern nila. Katulad niyan. Si Mike Defensor. Diba? Isa na pag-usapan yung impeachment, ano nilutang? Si Gutesa. Diba? Pinalutang si Gutesa para pag-usapan. Ganun sila, gusto nila, diba? Ito nga sabi ko. Nilaunch ang bagong Pilipinas. Hapon. Para masapawan yon, gumawa sila ng maisog rally kung saan nila minura si Pangulong Marcos Jr. Remember that? Ganon sila, tignan nyo na yung pattern. Para hindi sila maungusan, gagawa sila ng kwento. So, nung bago nag-impeachment, remember anong ginawa ni Baste? Rage. Launching ng rage. O, di pinag-usapan, yung paano niya, ang target niya ay ang ulo ni Pangulong Marcos Jr. Na, according to Sec. John Vic, is just within his rights. It is within his rights. Support. Na iba, kaya ba sila, mga kalina, iba ang paningin ni Atty. Matibag. May pattern. Diba? Ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Magkaiba sila eh. Diba? Well, anyway, ganun sila. So, pinapakita ko na sa inyo, mga ka-clear, kung paano sila gumawa ng intriga ng issue para masapawan yung nangyayaring negatibo sa kanila. Or kung may ginagawa maganda ang Pangulo, sasapawan nila yan ng negatibo, hahatakin nila pababa. Like what they're doing. They made SONA. Ganda. Report. Ano ginawa nila? Nagpaikot sila ng Polvoron video. At according to Nico Balbidina, sa kanyang thesis, sir, pakicheck na lang kasi ito nakita ko naman nabasa ko to. May mga ganong sitwasyon para umangat ang Manchurian candidate na ng ibang bansa. Ito ay nakita sa China Link Networks. Na yan ang style na kapag gumaganda ang ginagawa ng Pangulo at medyo may papunta sa West Philippine Sea, ibababa nila. Iaangat si Manchurian candidate. So dapat matapakan or matapalan yung ibang news na it's either negative sa Manchurian candidate, kailangan iangat nila using fake news. Yan ang style. Diba? So, let us see, mga kaklira. Okay, kailan ba bumuo ng VP-SPG? At that time, kapapanalo pa lang yata niya nito, wala ito kay Pangulo, kay VP Lenny. Binuo ang VP-SPG, kinakita ko na sa inyo before, bakit? Binuo ito dahil sa paniwala ng VP Sara, pag hindi naging maganda ang relasyon ng Presidente at Vice Presidente, at least handa siya. Pag nagkaroon ng strained relationship, handa siya. Imagine niyo, kaboboto pa lang, strained relationship na ang nasa isip. So, planado. Kaya itong kinuha niyang security na bumuo siya ng VP-SPG, mukha niya na tong militar. Mukha niya na mga sundalo to. Para niya ng private army to. Hindi ba nakita? Diba? Ano sabi ni Percy Lapid? Kung aagawin, wala pa, 2022 pa lang yun, mga klira, September. Kung aagawin ang posisyon kay BBM, kay Bongbong Marcos, kay Bongbong ako, bakit naisip yun ni Percy Lapid na may ganung balak? Nangyari. Kaya ba nag-form ng VP-SPG? Kanina itong utak. Kanina itong plano. Kay Digong? Diba? Dahil plano ito,
So, kailangan meron siyang VP-SPG, tapos kailangan siya ang D&D secretary. Sige nga. Sige, isip, mga kakli. Isip. Meron siyang VP-SPG na halos 500, kung 433 yan or more, na kanyang security. Tapos siya pa ang D&D secretary. Saan ka pa? Di ba? Anong balak, di ba? Bakit nga ba na alarma sa hearing na to? Na, ito mga clear, sabi dito, tukoy na yung assassin. Tukoy na yung assassin. Ano ngayon ang role ng security dito sa assassin na binabanggit? Diba? Doon po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. Ano po. And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are that's surveillance at sinusundan ko namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals namin sinusundan. But we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Wait. Okay. Pero syempre, hindi mo madidivulge yan, mga kaklear. Bakit? Eh, syempre, gagawa na naman ng intriga yan, di ba? Wait, let me... Di ba? Ganun yun. Ganun yun. Si VP Sara. O bakit naman ganyan? Bakit kaya siya natanggal? Sa university. Natanggal nga ba siya? Doon sa public survey company. Okay, sige, tuloy. confirm. You said that you have leads about the assassins hired by the Vice President? Yes, ma'am. Meron po kaming leads na mukhang talagang, at yun naman po yung findings na talagang may kinausap, kaya nga po nag-file ng kaso ng grave threat at inciting to sedition. Ano? And this is the assassin hired to kill the President, the First Lady, and the former Speaker, which we saw from her video. Yun po yung part ng aming ongoing case build-up to solidify po kung ito yung individual talaga. If you recall, meron pong mention, it's not been denied, na meron pong itina yung Vice President Sara. Ito, VP-SPG. Parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, yun na lang, in general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President. Kaya pala walang mga ka-clear. Kaya pala walang blotter. Tapos Oplan Romanov dahil di umano yung assassin nitong si VP Sara ay galing sa kanyang security. Di umano. Ha? Hindi posible na ang assassin niya ay iyong security detail niya. Baka kumuha lang ng tiempo yan. May malaking offer kahit siguro itaya buhay. Hindi posible? Hindi posible na ang assassin niya ay isang security? O hindi imposible? Ha? Can you expound on the Vice President Security Group? What is the significance of this to your ongoing investigation? Well, meron po kasi mga na-identify dyan na still in the military service and marami rin po dyan yung no longer in the military service. Ano po. So remember, yung sinusundan po natin is the second highest ranking official of the country. So she has the network. So kaya po kailangan nating sundang maigi at i-surveillance po yung mga nakakausap at mga kinausap po. So lumalabas mga clear. Meron... so... Nako, ano ba yan? So, ibig sabihin, yung mga galaw ng security niyan, ay namomonitor na. Ba't madilim ako? Yun, yan. Namomonitor na. Ito lang naman sa akin, di ba? Sabi niya, nagkomenta sa buhay niya. Bago ka pa lang dyan umupo, ang dami mo na security. Tingin mo, mapagbabantaan ka pa. Di ba? Is it correct to say that the subject matter of your follow-up investigation is the statement of the Vice President that he has hired an assassin? Yes po, doon po talaga yun. Dahil we consider it as a serious and actual threat to the life of the President, kaya kailangan po namin bantayan. And you consider the creation of the Vice President Security Group significant in the investigation of this having hired an assassin? Para sa amin po, yes, because it is very unusual to a Vice President. If you will look at the history of other Vice Presidents, hindi po ganun karami yung security group na nakabantay po sa kanila. When you say hindi po ganito karami, can you give us an idea how many security does the Vice President have in comparison with those who serve as Vice President? I'm not sure what is the number, but during the time of Vice President Lenny, I think it's not even more than 30. Pero dito po, hundreds po yung security na pinayo po nila. You are saying that during the time of Mayor Lenny, Vice President Lenny, around 30. And It's my recollection. Anyway, pinakita natin sa inyo mga clear, ito galing sa ito na may galing kay Barry, Attorney Barry. So, 83, parang mas bumaba pa nga yan eh. Okay, bumaba pa yan. Basta 83, sabi ni Attorney Harry. Ay, Harry tuloy, ni Barry. Okay? during the time of VP Sara, how many? Hundreds po ngayon yan eh, yung na-identify yan eh. By hundreds? Is it 100, 200? More than this, I think it's ranging from 500 po. 500? Raging kasi 433 eh. Siguro ni-round up niya. Actually, kulang pa. Dapat 450 lang. De, ano yan? 433. Tapos nagbawas yata ng 80 something, di ba?
Ay, wait, ilan ba binawas? 75. 350 pa rin. Ngayon mga kalihim, hindi ko na alam Kung binalik, kasi di ba nag-tantrums Kita nyo naman po yan, di ba, doon sa paggasto sa confidential fund na mention po yan So this is 30 versus 500? Is that what you're saying, Director Matibag? Kasi this is unusual po. It's not usual. Yeah, kasi lately, 83 na lang versus 433. Ba, ganun pa rin karami. Sige, tuloy. Doon sa comparison. And we're looking back also as far as the other vice president at that time. Thank you. Now, Madam Chair, may Madam we- Chair. yes, I was about to call you. We Thank you. recognize the Honorable Tino and then the Honorable Vice Chair Brian Poe. Thank you. Actually, Madam Chair, yung napag-uusapan ngayon ni NBI Director Matibag, actually yan yung precisely yung ating line of questioning. Kung babalikan po natin yung statement, yung threat ni Vice President Sara Duterte na siya mismo ang bumigkas, let me quote, yes, huwag kang mag-alala ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. So yun po ang sinabi niya rito. Tapos yung kinausap niya na tao, yun yung sinabi niya na pumayag, na papatayin niya ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker kung siya ay mapatay. Tama po ba? Hindi po ba ganun ang eksaktong statement ng Vice President? Tama po. Kasi kaya po we arrived at the conclusion that the threat will be unknown. Until such time na makita po natin kung sino yung kinausap. Or unless the Vice President will reveal it, which I think it's impossible, hindi po natin pwedeng alisin yung threat po sa ating Pangulo. Okay. So again, malinaw po, idiin po natin sa mismong statement ng Vice President, yung nakita nating video kanina, sinabi naman niya no, na sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Pangalawa, and then he said yes. So dalawa po ang na-reveal dito. Una, na yung kinausap niya ay galing sa kanyang security. Pangalawa, na lalaki ito, di ba? He said yes. Tama po ba? Tama po. Okay. So medyo nananarrow down po. Pag sinabi pong security ng Vice President, again, ito nga po, katulad ng binanggit nyo, yung Vice Presidential Security and Protection Group. Tama po. Tama po yan. At ang pinuno niyan at Dito, makalira. Sa akin pagkakaintindi, may nagtanong kasi sa kanya, kamusta yung security nyo? So sabi niya, huwag kayong mag-alala sa security ko. Sa protection niya yon. In fairness, sa aking pagkakaintindi, di naman niya sinabi na mula sa security ko. In fairness lang. Para hindi tayo maligaw. Kasi lumalabas dito, galing yung assassin sa security. Pero yun yung nakikita kasi ng NBI. Pero, doon sa statement, ang sabi niya dito, in the same press conference, VP Sara Duterte likewise responded to an online commenter expressing concern on her security, not security personnel. Okay? So, ma'am, kamusta na yung security? Okay, sabi niya, yes, huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Diba? So, dito sa statement, di naman niya tinuturo na yung assassin niya ay galing sa security niya. The commenter lang ay he or she asked about her own protection, her own security. Sinabi niya, kapag pinatay ako, patayin niya daw si BBM, si Lisa Raneta, si Martin Romualdez. No joke, no joke. Kaya paano magiging hyperbole to? Paano mangyayari sabi niya, rhetorics. Marcoleta, paano to? So yun na. Gusto ko lang ipaliwanag kasi in fairness sa content. the time ay itong si Colonel Raymond Dante Lachica. Tama po. That is correct po. Okay. So, inimbestigahan niyo na po ba ang VP SPG including Colonel Lachica kaugnay dito? Yun nga po yung aming sinasabi, there is an ongoing investigation and in fact, we are coordinating with other agency so that we can pinpoint who is that individual po. Okay, so napakahalaga po sa recommendation dito sa affidavit of investigation, ang rekomendasyon na po ng NBI ay sampahan ng kaso ng grave threats, 3 counts of grave threats ang Vice President at saka inciting to sedition. Pero hindi po maaaring matapos doon dahil lumalabas may isang party, no? Bukod sa Vice Presidente, meron siyang kinausap at meron siyang napapayag, sumang-ayon na pumatay sa Presidente, sa First Lady at sa dating Speaker. No? So in other words, hindi lang po tama po ba sabihin, hindi lang po simpleng nag-hire ng hitman ang Vice Presidente, kung hindi ang hitman na ito ay posibleng miyembro mismo ng Armed Forces of the Philippines. Pwede. Yun. Pwede. Diba? Dami ang tao Diba? Kaya yung sasabing Oplan Romano, parang sa akin, kayo yung may kakilala assassin Kayo yung kayang pumatay Mas madali sa inyo magbanta ng buhay. Saka di ba sabi niya pinagbantaan yung buhay niya tapos wala siyang record. Wala siyang record, mga ka-clear. Dami-dami mo security, walang blatter. Di ba? Tama po ba? It's always it's a possibility because the members po ng Vice President Mga ka-clear sabi ko sa iyo, mahirap na yung doktoran. Mahirap na yung doktoran ng resibo. Presidential Security Protection Group, sabi ko nga po, may mga active members po ng military po dyan. Okay. So, in other words, yung betrayal of public trust po dito ay hindi lamang sa mga krimen na nabanggit, kung hindi, dahil nga pinapayag pa ng Vice Presidente at inamin niyang napapayag niya na ang isang
miyembro ng armed forces mismo ang pumatay, no? At hindi lang ng ordinaryo mamamayan, kung hindi ng commander-in-chief mismo. Yun yung point, mga clear, kung bakit may betrayal of public trust. Hindi, yes, unang-una, vice presidente ka. Pangalawa, may mga alaga ka palang assassin. Di ba? Pangatlo, ang pinagbantaan mo, buhay ng Pangulo. Na pag nawala yan, di ba? Alam na natin kung sino ba ang makikinabang. Although sabihin mo, meron bang krimen na revenge from the grave? Of course. Kasi nung nagbanta ka, buhay ka pa. Di ba? Nung nagbanta ka, buhay ka. So, consummated na yung crime ng grave threats. Oh. What I've learned is that no matter your reason, hindi mo pwedeng ilagay ang batas sa kamay mo. Tama, Sharon Bambi. Home official. Tama. Di ba? Oh, they know already. Oh, hindi na siguro sinasabi ko sino. Wag na natin masyadong laliman kasi baka makatakas at makapunta ulit at makapag-apply ng political asylum yung assassin. Mga ka-clear.